po. Ay, Lord! Malaban kung may Ang panahal mo, ano ko? Panginoon. Ang banal na dugo. Diyos ang nasa langit. Bakit ganito ang ginawa nila sa banal mong katawan? Panginoon. Ay! Diyos ang nasa langit. Ang buhay mong dugo. Bakit ganito ang ginawa nila sa banal mong katawan? Wala silang puso. Wala silang abag. Sila ay malulupit. Panginoon, bakit sa ganitong kalagayan ba kita matatagpuan? Isang tagpong hindi kaya ng aking puso't kaluluwa. Panginoon, wala akong nagawa sa mga lumalabas tangan sa iyo. Diyos ko, ikaw ang naging daan ko tungo sa aking pagbabago. Panginoon, gawin mo po lahat ng mga naniniwala sa iyo. At itulong mo ang daan patungo sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa pagtubos ng sala ng sanlibutan. Nagtagumpay silang ubay-ubay ka sa krus na yan. Panginoon, bahala. Nicodemus! Nicodemus! Ayan na ba? Pangit din siya. Ito ba ang bangkay
bangkay ng tinatawag mong maestro? Ayan na nga kay Pas. Bakit kay Pas? May ibang bangkay pa bang nagdaan sa'yo? Hindi ba ito na? Ha kay Pas? Huwag kang magdamdam at tumangis. Nais ko lamang tiyakin kung iyan nga ang bangkay ng tinatawag nilang Mesiyas. Ayan na nga kay Pas. Hindi ka ba nasisiyan sa mga pinaggagawa mo kay Jesus ng Nazareth? Pati ang kanyang bangkay ay nais mo pang usinsain at napastanin. Paalala ko lang sa iyo ang kanyang mabigat na pagkakasala. Inaangkin niyang siya ang Diyos, anak ng kataas-taasan. Pagkakasala. Blasphemia ang tawag doon, Nicodemus. Ipapaalala ko lang din sa'yo, Kahulugan ay kamatayan. walang ginawang mali si Jesus ng Nazareth. At sasabihin ko sa'yo, nakasalanan ba? Kasalanan ba na magpagaling na may mga sakit? Kasalanan ba? Kasalanan ba na mangaral sa templo? Kasalanan ng pagaling ng may sakit, lalong-lalo na Kasalanan ba? galing sa demonyo. Kasalanan ba na magpakain sa mga libo-libong tao? Hindi ba't hindi? Kay Pas, Hindi nga ako nagkamali. Isa ka sa naging tagasunod ng Galileo yan. Isa ka sa naging tagapagtanggol ng Nazarenong yan. sapagkat tinutuwid niya lamang ang mga masasama niyong gawain. Sapagkat sakim kayo sa pangyarihan. Sakim na nagkukubli sa inyong mga kasuotan. Walang ginawang tama ang tinatawag mong guro. Tama. Nakakatalong isipin. Ang isang tulad mong hukom nagganit sa kapangyarihan ay lumihis sa kanilang paniniwala na para bang isang alakdan na kayang tumuklaw o namasa na kaisipan tulad ng aking guro na pinatay ko na wala namang kaalam-alam. Ngayon, tatanungin kita, asaan ang pagiging hukom mo? Hindi ba't wala na? Sapagkat sakim ka sa kapangyarihan, sa kagustuhan mo, sa iyo lahat ng kapangyarihan, ay ipinapatay mo si Jesus ng Nazareth. Siyang tunay. Dahil isa siyang tinik sa aming lalamunan. Tinik, tahot kang mawala ng kapangyarihan. Tama. Magagalit ang pamahalang Roma kapag nagpatuloy ang ganyang sitwasyon. Papaalala ko lang sa iyo, Nicodemus, pati ikaw ay maaaring mabura kapag nagkataon Pati ba naman ako? Inililigtas lang kita. Baka nakakalimutan mo Ay magpasalamat ka pa sa akin. ang nakasulat sa banal na kasulatan na merong isinilang na propeta. Ang propetang yun ay ipinapatay nyo. Kung siya nga ang propetang sinasabi mo at Mesiyas na pinangako. Marami siyang salamang ang ginagawa na hindi kayang gawin ng normal na tao. Ang salamang ang kanyang ginagawa ay galing sa Diyos namang nasa langit. Ibang ka na sa kasusunod sa kanya, Nicodemus. Ikaw ang siyang nahihibang. Ang dapat sa'yo'y sunugin. At ang abo, ibaon sa lupa upang di na mahipan ng masamang hangin Baka nakakalimutan mo. at makahawa ng sakit na wala ng lunas. Kaya din kitang ibayubay sa gusto. Pati ba naman ako? Uulitin ko sa'yo,
ang nakasulat sa banal na kasulatan na merong isinilang na propeta at guguhiin nyo ang kanyang templo. At sa loob lamang ng isa, 2 at 3 araw ay muli niya itong itatayo. Narinig mo? Sa loob lamang ng 3 araw. Nicodemus! Baka nakakalimutan mo at ipapaalala ko sa'yo. 4 na taon itinatag ng ating mga ninuno ang templong yun. Makinig ka! Tapos Ganito wiwikain mo, ang eksaktong kanyang winika. wiwikain mo sa isa, sa 2, Siyang tunay kay sa Pas. 3 araw, Natatakot itatayo ka. na muli. Matapos Na totoo ang kanyang winika. Nagigibayin niyo ang kanyang templo. At sa loob lamang ng isa, ng 2 at ng 3 araw ay muli niya itong itatayo. At ang templong kanyang binabanggit ay ang kanyang banal na katawan. Siya inyong pinatay! At sa loob lamang ng 3 araw ay siya'y muli mabubuhay! walang sino man ang namatay at muli Nabubuhay siya. sa loob ng isa, 2, Ang Diyos! at 3 araw na iibang ka na, Nicodemus. At nakakalimutan mo ang nakasulat pa sa banal na kasulatan na merong isinilang na propeta o Mesiyas na hindi kikilalanin ng sarili niyang bayan. Siya'y mamamatay, maibabayubay sa krus para tubusin ang kasalanan ko, kasalanan ng sanlibutan, at higit sa lahat, ang kasalanan mo. Narinig mo? Ang kasalanan mo! Sa kalangitan ng Nicodemus. Ngayon, Ang dungis ng ano ko siya. kung igagawad ko sa iyo ang kamatayan, Kamatayan! Baka nakakalimutan mo kung sino ang iyong kaharap. sa hukom, Isang hukom. Ako na ngayon! Si Nicodemus. Isang hukom na maestrado. Samantalang ikaw ay isang hukom lamang. Isang hukom na mababa ang lipad na hindi maaatapos sa isang punong kahoy na parang isang taon na unti-unting bumabagsak sa nagbabagang lupa. Isa ang hukom. Isa ang hukom. Isa ang hukom na walang utak. Diyan ka na. hukom na estado. Si Nicodemus, Tabi, paano nangyari yun?